Probinsya ang biyahe ko noon. Madaling araw, tahimik ang kalsada at tanging huni ng kuliglig at ugong ng makina ng jeep ang maririnig. Tawagin nyo na lang akong Isko. Huling biyahe na yun pa uwi. Lumang jeep ang nasakyan ko. Yung tipong pag umaandar, parang may laging lalaglag. 3 lang kaming pasahero. Ako, isang lalaking tahimik sa dulo at isang alin na nakayakap sa bag niya. Bandang kalagitnaan ng biyahe, may narinig akong kalansing. Sa una, mahina lang. Akala ko, bato lang na tumatama sa ilalim ng jeep. Normal naman yon sa ganitong kalsada. Pero habang tumatagal, sumasabay na siya sa takbo ng jeep. Hindi na siya tunog bato. Parang bakal na hinihila. Napatingin ako sa labas, pero puro dilim lang ang nakikita ko. Wala ring ilaw sa paligid. Bukirin na ang dinadaanan namin. Wala nang bahay, wala na rin poste. Napansin ko, hindi lang pala ako ang nakarinig. Yung ali, napatingin din. Yung lalaking tahimik kanina, napaupo ng tuwid, parang alerto. Kuya, parang may kumakalansing po sa ilalim. Mahina kong sabi sa driver. Hindi siya agad sumagot, mas lalo pang lumakas ang tunog. Biglang bumagal ang jeep. Tumabi ang driver sa gilid ng kalsada. Bumaba siya. Dala ang flashlight at sumilip sa ilalim. Tignan ko lang, sabi niya. Tahimik kaming naiwan sa loob. Habang naghihintay, biglang tumigil ang kalansing. Sobrang tahimik. Walang hangin. Wala rin akong marinig na kuliglig. Maya-maya, sumilip ang driver sa loob. Maputla na ang mukha niya. Wala naman. Baka guni-guni nyo lang yun, sabi niya. Umakyat siya at pinaandar ulit ang jeep. Akala ko, tapos na. Pero ilang metro pa lang ang tinatakbo namin. Bumalik ang kalansing. Mas mabigat na ang tunog. At doon ko naramdaman, parang may gumagapang sa ilalim ng jeep. Unti-unting bumabagal ang takbo. At sa di ko malamang dahilan, biglang may malamig na humawak sa paa ko mula sa ilalim ng upuan. Nanlamig ang buong katawan ko nang maramdaman ko ang humawak sa paa ko. Hindi yun parang kamay ng tao. Malamig, basa at sobrang higpit. Napasigaw ako at napaatras. Sabay-sabay kaming tumingin sa ilalim ng jeep. Yung ali, napasigaw din. Yung lalaking tahimik kanina, napamura sa takot. Kuya, andyan! Sigaw ko sa driver. Biglang umalingaw-ngaw ang kalansing. Sobrang lakas na parang may kinakaladkad na bakal sa ilalim. Umuga ang jeep. Parang may bigat na pilit umaakyat. Tumigil ang jeep sa gitna ng daan. Bumukas ang flashlight ng driver. Itinapat niya sa ilalim. At doon namin nakita isang katawan. Putol-putol ang damit. Maputik. Duguan ng mga paa. Nakadapa pero gumagalaw. Ang mga kamay niya pilit humahawak sa mga bakal ng jeep. Kumakaladkad ang sarili. Pero ang pinakang nakakatakot, wala siyang ulo. Napaatras ang driver at napaupo sa lupa. Diyos ko, hindi pwede, bulong niya. Biglang umakyat ang nilalang. Dumaan sa ilalim hanggang sa likod ng jeep. Narinig namin ang langit-ngit ng bakal. Parang may umaakyat. Nagpanik ang ali at tumalon palabas. Yung lalaking tahimik, sumunod. Ako na lang ang naiwan. Ramdam ko ang pag-uga ng jeep habang may umaakyat. Ang mga bakal na hawakan, isa-isang gumalaw. Tapos, tumigil ang lahat.
Narinig ko ang driver na umiiyak sa labas, tapos pilit niyang pinaandar ang jeep. Isang malakas na andar at biglang nawala ang bigat. Umandar kami. Hindi ako lumingon, hindi ako gumalaw, hindi ako huminga ng malalim. Hanggang sa marating namin ang bayan. Pagdating namin sa terminal, wala na ang ali, wala na rin ang lalaki. Pagdating namin sa terminal, hindi na namin nakita ang ali at ang lalaki. Hindi namin alam kung saan sila pumunta. Ako na lang at ang driver. Kinabukasan, nalaman ko ang totoo. Sa daang dinaanan namin, may naaksidenteng jeep. Ilang taon na ang nakalipas. May lalaking nakaladkad sa ilalim ng sasakyan ng ilang kilometro. Hindi raw nakita ang ulo. Matapos yun, tuwing may dadaan na jeep sa madaling araw, may mga nakakarinig ng kalansing sa ilalim. At ang sabi ng matatanda, kapag may kumalansing, huwag kang bababa dahil baka ikaw na ang susunod na kaladka rin. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Salamat sa pagbabasa ng kwento. Sumakay lang talaga ako para makauwi. Ako nga pala si George. Isang normal na gabi. Lampas sa 9:00. Halos wala ng tao sa istasyon. Pagod na pagod ako. Kaya hindi ko na pinansin kung bakit parang masyadong tahimik ang paligid. Pagpasok ko sa bagon, umupo ako malapit sa pinto. May ilan pang pasahero. Mga 5 o 6 siguro. Tahimik lahat. Wala nag-uusap. Kahit yung tunog ng tren, parang hindi ko masyadong marinig. Habang umaandar, napansin kong hindi ako inaantok. Kahit puyat ako. Parang may pumipigil sa utak ko na magpahinga. Nakatingin lang ako sa bintana. Pero imbis na mga ilaw ng syudad, itim lang ang nakikita ko. Walang refleksyon ng poste. Wala akong nakikitang mga building. Parang walang labas ang tren. Pagdating sa susunod na hihintuan, bumukas ang pinto. May 2 pasahero ang bumaba. Normal lang sana. Pero hindi sila naglakad palabas. Tumigil lang sila sa mismong pintuan. Nakatayo at nakatalikod sa amin. Hindi rin sila bumalik. Nakatayo lang sila roon hanggang sa kusang nagsara ang pinto. Napalunok ako. Wala nag-react. Yung iba pang pasahero, parang walang pakialam. Parang ako lang ang nakapansin. Pag alis ng tren, may napansin akong kakaiba. Walang announcement. Wala akong narinig na boses. Walang tunog ng susunod na istasyon. Isa-isang bumaba ang mga pasahero sa mga susunod na istasyon. Pero habang tumatagal, hindi din sila bumababa sa platform. Sa tuwing bubukas ang pinto, madilim ang nasa labas. Parang hindi istasyon. Walang sahig, walang ilaw. Puro dilim lang. At bawat taong bumababa, hindi na lumilingon. Hindi ko nga alam kung bumababa nga talaga sila kasi humihinto lang sila sa pintuan at hindi dumidiretso palabas. Ilang minuto pa ang lumipas. Napansin kong ako na lang ang natitira sa loob. Kahit kanina nandun pa sila at hindi naman nagsisilabasan. Umupo ako ng tuwid. Nanlamig ang mga kamay. Halos maramdaman ko na rin ang tibok ng puso ko. Sinubukan kong pindutin ang emergency button. Wala nangyari. Hindi rin tumunog. Biglang bumagal ang tren. Pero hindi humihinto. Ang mga ilaw sa loob ng bagon ay nag-iiba ng kulay. Hindi na mamatay pero parang nagpe-fade paulit-ulit. Tumingin ako sa bintana ulit. May nakita akong mga istruktura pero hindi pamilyar. Mga tulay na parang pilipit, poste na mali ang hugis at mga ilaw na hindi kumikislap. Parang may lugar na dinadaanan ng tren na hindi para sa mga buhay.
Naramdaman kong bumigat ang ulo ko. Parang may humihila pababa sa akin. Umuugong ang tenga ko at pakiramdam ko lumiliit ang bagon. Ang huli kong naaalala, may anino na nakaupo sa dulo ng bagon kahit sigurado akong mag-isa na lang ako kanina. At bago tuluyang nagdilim ang paningin ko, may boses na pumasok sa isip ko. Hindi ka dapat nandito. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nawala ng malay. Ang alam ko lang, gumising akong umaandar pa rin ng tren. Nakahiga na ako sa sahig ng bagon. Malamig. Hindi lang sa balat, parang pati sa loob ng dibdib ko. Nararamdaman ko yung lamig. Sinubukan kong umupo. Pero hirap akong huminga. Tahimik pa rin. Pagtingin ko sa paligid, nag-iba na ang loob ng bagon. Hindi na ito mukhang normal na LRT. May mga bitak ang dingding. Napaatras ako hanggang sa pinto. Doon ko nakita ang mga upuan. May mga nakaupo na roon. Pero hindi ko sila nakitang pumasok. Hindi sila gumagalaw. Nakatungo ang lahat. Parang mga pasaherong tulog. Pero mali ang ayos ng katawan. May mga nakabaluktot. May nakasubsob. Nang umandar ulit ang tren ng mas mabilis, sabay-sabay silang tumingala. Mga wala silang mata. Wala ring ilong. Parang burado ang muka. Pero ramdam ko ang sabay-sabay nilang pagtingin sa akin. Sinubukan kong sumigaw. Walang tunog. Walang lumalabas sa lalamunan ko. Tumayo ako at tumakbo papunta sa kabilang dulo ng bagon. Pero hindi ako nakakalayo. Kahit ilang hakbang ang gawin ko, parang iisa lang ang distansya. Biglang bumukas ang mga pinto habang umaandar ang tren. Walang platform sa labas. May nakita akong ibaba. Parang lungsod pero patay. Mga gusaling kakaiba. Ilaw na parang mata. At mga aninong nakatingala sa akin. Sabay-sabay. Isa sa mga nakaupo ang tumayo. Mabagal ang galaw niya. Lumapit siya sa akin. Nang maglapit na ang mukha niya, saka ko lang nakita. Yung mukha niya, kaparehas ng mukha ko. Parehong sugat sa kilay, pareho ang damit, parehong pareho. Kahit wala siyang mata. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at idinampi sa dibdib ko. Doon ako nawalan ng lakas. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may humihila palabas. Narinig ko ang tren na parang bumabagsak. Sabay isang malakas na ugong. Nawalan ako ng malay. At nang nagising ako, maliwanag na. Nakabulagta ako sa baba ng overpass sa tapat ng istasyon. May mga sasakyang dumadaan. May mga naglalakad. Meron din mga nagtitinda. May lumapit sa akin. Tinanong kung okay lang daw ba ako. Sinabi ko na lang na okay lang ako. Tumayo ako. Umalis ng tahimik. At nagtataka kung ano ba talaga ang nangyari sa akin. Hindi ko alam kung glitch ba yun o napunta ako sa ibang dimensyon. Pero ang importante, nakauwi pa ako. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa kwento ko. Pasensya na po kung medyo magulo ang pagkakakwento ko. Pero sana mapili po. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang David. Hindi ako naniniwala noon sa mga kwento ng multo, sumpa o kung anumang kababalaghan. Para sa akin lahat may paliwanag. Hanggang sa gabing yun sa gubat. Ilang taon na ang lumipas, pero sariwa pa rin sa isip ko ang bawat tunog, bawat amoy at bawat takot na naramdaman ko.
May mga karanasan kasi na kahit pilit mong kalimutan, kusa silang bumabalik sa dilim. 4 kaming magkakaibigan noon. Sina Mark, Joel, Ian at ako. Napagdesisyonan naming mag-camping sa isang liblib na bahagi ng gubat, malayo sa baryo at sa sibilisasyon. May isang matandang lalaking nakausap namin bago kami pumasok. Tinuro niya ang daan, pero bago siya tuluyang umalis, tumitig siya sa amin ng matagal. Kung may makita kayong bagay na hindi dapat naandoon, lumayo kayo agad. Mahina niyang sabi. Tinawanan lang namin yon. Bandang hapon na nang pumasok kami ng gubat. Habang palalim kami ng palalim, unti-unting nawawala ang signal ng cellphone. Bigat ng hangin ang unang napansin ko. May amoy ng basang lupa at lumang kahoy. Parang may matagal nang nabubulok sa paligid. Kahit hindi pa lubog ang araw, kakaibang dilim ang bumabalot sa mga puno. Walang ibon, wala ring kuliglig. Parang may nagmamasid. Habang naglalakad si Joel sa unahan, bigla siyang huminto. David, bulong niya, nanginginig ang boses. May nakita ba kayo? Sa pagitan ng mga puno, may isang hugis parihabang bagay na nakahiga sa lupa. Itim, medyo kupas at may kalawang na bakal sa gilid. Hindi yun kahon, hindi rin yun troso. Isa yung kabaong. Hindi kami agad nakagalaw nang makita namin ang kabaong. Para kaming napako sa lupa. Walang pangalan, walang anumang palatandaan. Isang lumang kabaong lang na nakahiga sa gitna ng gubat na parang may naghihintay. Hindi yan totoo, props lang yan. Baka may shoot, sabi ni Ian. Lumapit si Mark. Mali. Bago pa namin siya mapigilan, umalingaw-ngaw ang isang tunog. Parang may kumakatok mula sa loob ng kabaong. Patras kami lahat. Mark, matras ka, sabi ko. Biglang gumalaw ang kabaong. Hindi bumukas. Tumindig ito. Mag-isa. Walang kamay, walang paa, pero dahan-dahan itong umangat mula sa lupa. Kasabay ng tunog ng nagkikiskisang bakal at kahoy. Ang hangin ay biglang lumamig at sabay-sabay namatay ang mga flashlight namin. Doon na kami tumakbo. Hindi ko alam kung paano namin natagpuan ang daan, pero malinaw sa isip ko ang tunog sa likod namin. Parang kinakaladkad yung kabaong sa lupa. Minsan mabilis, minsan mabagal, pero laging papalapit. May sumigaw. Si Joel. Nadapa siya sa ugat ng puno. Paglingon ko, nakita ko ang kabaong na biglang bumilis. Halos dumudulas sa lupa papunta sa kanya. Hinila ko si Joel, pero sa sandaling yon, bumukas ang takip. Wala akong nakita. Itim lang. Isang malamig na hangin ang sumipsip sa amin. Parang hinihigop ang hininga at lakas namin. Narinig ko ang boses ni Joel. Paos, umiiyak, pero bigla itong naputol. Pagkalingon ko, wala na siya. Sumara ang kabaong ng kusa. Tumakbo kami ni na Mark at Ian hanggang sa tuluyan kaming makalabas ng gubat. Hindi na kami tumigil hanggang sa makarating kami sa baryo. Hingal na hingal, sugatan at nanginginig. Nang bumalik ang mga tao para hanapin si Joel kinabukasan, wala silang nakita. Walang mga bakas ng paa. Wala rin yung kabaong. Walang kahit anong palatandaan na may nangyari roon. Pero may sinabi ang matandang lalaking nakausap namin noon. May kabaong dyan.
Hindi yun para sa patay. Para yun sa mga naliligaw. Hanggang ngayon, hindi na natagpuan si Joel. Sa mga ulat, nawawala lang siya. Matagal ko na po gusto magkwento. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng time. At sana mapili. Ako nga po pala si Janet. Hindi ko kailanman ginustong magkaroon ng third eye. Bata pa lang ako, alam ko na may mga bagay akong nakikita na ayaw kong makita. Kaya habang tumatanda ako, natutuwa kong magpatay mali siya. Tumingin sa sahig, umiwas sa refleksyon sa salamin, at huwag makipag-eye contact sa mga nilalang na hindi ko pinapansin. Akala ko sanay na ako. Nagkamali ako. Gabi na nun, bandang 7:00. Pagod ako galing trabaho at dumaan ako ng LRT station para bumili ng card pass. Mahaba ang pila, siksikan, amoy pawis. Normal na eksena. Hanggang sa may nakita ako. Habang nakapila ako, napansin ko ang stop sa booth. Mukha siyang normal. Nakaputing polo, may ID pa. Abala sa pag-aabot ng card. Pero may mali. May nakatayo sa likod niya. Hindi ko agad tinignan. Alam ko na ang pakiramdam na yon. Biglang lumamig ang hangin. May humila sa paningin ko kahit ayaw kong tumingin. Pero nung bahagya akong tumingala, nandun siya. Isang kaluluwa, matangkad, nakayuko siya sa likod ng staff. Sobrang lapit, parang nakadikit. Kita ko ang mukha niya sa refleksyon ng salamin sa loob ng booth. At nakatingin siya sa akin. Hindi lang basta tingin, parang alam niyang nakikita ko siya. Nanlamig ang kamay ko. Gusto kong umatras, umalis sa pila, pero alam ko kapag nagpakita ako ng takot, lalo niya akong susundan. Nagpatay mali siya ako. Tumingin ako sa sahig, huminga ng mabagal. Paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko, hindi ko siya nakikita. Hindi niya ako mahahalata. Pero ramdam ko ang bigat ng tingin niya. Parang bumigat yung dibdib ko. Habang papalapit ako sa booth, napansin kong walang refleksyon ng staff. Parang wala ang nasa likod niya. Nakangiti pa nga siya sa susunod na customer. Makalipas ang ilang minuto, ako na ang sunod. Paglapit ko, naramdaman kong sumunod ang kaluluwa sa galaw ko. Nanatili sa likod ng staff, pero mas lumapit ang mukha niya sa akin. Kita ko ang mga mata niyang nakatingin sa akin. At bigla siyang ngumiti. Mabilis kong inabot ang card. Inabot ko rin yung bayad. Hindi ako tumingin sa staff. Hindi rin ako tumingin sa salamin. Basta kinuha ko lang yung card. Tapos gusto ko na lang umalis. Pagkaabot ng card, may bumulong. Hindi ko alam kung sa isip ko lang o sa tenga ko talaga. Alam kong nakikita mo ko. Muntik na ako mapasigaw. Pero ngumiti lang ako sa staff. Kinuha ang card at agad tumalikod. Naglakad ako palayo ng hindi lumilingon. Hindi ako tumakbo. Hindi rin nagmadali. Normal lang. Ayokong makita niyang natatakot ako. Pagbaba ko sa platform, saka ko lang naramdaman ang panginginig ng buong katawan ko. Parang naubos ang lakas ko. Umupo ako sa gilid. Nanginginig ang kamay. Nangingilid ang luha. Nang dumating ang tren, sumakay ako agad. Sa loob ng bagon, saka ko lang napansin, wala na ang bigat. Pag uwi ko sa bahay, nagdasal ako. Mahabang dasal. Hindi para mawala ang third eye ko. Alam kong hindi na mangyayari yon. Pero para sa proteksyon at para hindi niya ako sundan. Kinabukasan, pumasok ulit ako sa trabaho.
Dumaan ulit ako sa parehong istasyon, pero hindi ko na ulit nakita yung nakita ko noong nakaraang araw na kaluluwa. Ang pangalan ko ay Eric. Bata pa ako noon, 10 taong gulang lang. Pero malinaw pa rin sa alaala ko ang araw na yon. Hanggang ngayon kapag naaamoy ko ang sunog na plastik at nabubulok na basura, parang bumabalik lahat. Hindi ko alam kung maniniwala ang iba, pero alam ko ang nakita ko at alam kong hindi pa naginip yon. Malapit sa amin ang isang lumang tambakan ng basura, nasa dulo ng baryo. Doon dinadala ang mga sirang gamit, patay na hayop at mga bagay na ayaw nang galawin ng kahit sino. Bawal kaming mga bata ron, pero gaya ng ibang araw, nandun ako, naglalakad. Naghahanap ng bakal at bote na pwede kong ibenta. Hapon yon at mabigat ang hangin. Walang ibang bata. Tahimik. Masyadong tahimik para sa isang lugar na dapat maingay dahil sa mga uwak at aso. Habang naglalakad ako sa pagitan ng bunton ng basura, may napansin akong hindi bagay sa lugar. Isang kabaong. Hindi ito nakabaon. Hindi rin sira. Nakahiga lang ito sa ibabaw ng basura, bahagyang nakatabingi. Kulay brown na may gasgas at putik. Para bang itinapon lang ng basta. Lumapit ako ng dahan-dahan. Pero may kakaiba. Parang may bakas ng kamay sa gilid mula sa loob. Biglang humangin ng malakas. Kumalabog ang mga plastik. Ang mga uwak na kanina'y wala, sabay-sabay na lumipad palayo na parang may paparating. Napatigil ako. May narinig akong tunog. Hindi kaluskos ng basura, hindi rin yabag ng tao, kundi isang mahinang paghinga mula sa loob ng kabaong. Doon nagsimulang manginig ang tuhod ko at bago pa ako makatakbo, bagyang gumalaw ang takip. Hindi ako nakagalaw, para akong nalunod sa sarili kong takot habang unti-unting bumubukas ang takip ng kabaong. Tumigil ang hangin. Tumahimik ang buong tambakan. Isang kamay ang lumabas. Maputla, manipis ang balat. Parang papel na binabad sa tubig. Nangingitim ang mga kuko at may putik na nakakapit sa mga daliri. Dahan-dahan itong kumapit sa gilid ng kabaong. Sabay pag-angat ng isang katawan. Isang bangkay. Hindi siya mukhang bagong patay. Pero hindi rin bulok. Para siyang taong matagal nang hindi humihinga pero pinilit bumalik. Nakabiti ng ulo, nakadilat ang mga mata, puro puti lang. Bumuka ang bibig niya at mula roon ay lumabas ang tunog na hinding-hindi ko makakalimutan. Isang mahinang tawa. Napasigaw ako. Bigla siyang tumingin sa akin. Sa isang iglap, tumalon siya palabas ng kabaong. Mabilis. Nagsimula siyang tumakbo papalapit sa akin habang nakabaluktot ang katawan. Parang sirang manika. "Sa'yo na to," sabi niya kahit hindi gumagalaw ang labi niya. Tumakbo ako. Hindi ko na inisip ang direksyon, basta tumakbo ako. Nadadapa sa mga bote, lata at sasanga. Naririnig ko ang paghabol niya. Hindi yabag, kundi kaladkad ng laman sa lupa, kasabay ng tawang paputol-putol. Nang lingunin ko siya sa huling sandali, nakita kong huminto siya bigla sa gitna ng tambakan. Tumayo siya ng tuwid, nakatitig lang sa akin. Unti-unting nagsimulang mag-usok ang katawan niya, parang sinusunog mula sa loob. Sa loob ng ilang segundo, naglahong parang abo ang buong nilalang hanggang sa
Wala nang natira kundi ang hangin at katahimikan. Nakarating ako sa bahay na hingal at umiiyak. Sinabi ko ang lahat sa mga magulang ko. Pero kinabukasan, nang bumalik ang mga matatanda sa tambakan, wala na ang kabaong. Hindi nila pinaniwalaan ang kwento ko. Baka daw nagutuman lang ako. Pero alam ko sa sarili kong totoo yung nakita ko at hindi ko yun makakalimutan kahit kailan. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Salamat kung sakaling mapili itong kwento ko. More power sa PNT Stories. Salamat po.